Kuha tayo ng saluyot, guys. Daw ng saluyot. Syempre sa Ilonggo, Tagabang. Mo lang na, simple. Simple lang ang life sa probinsya. No, tsaka healthy talaga kasi walang mga fertilizer. Yun. Ano bang meron? Ano bang atin sa mundo? Una sa lahat, diba? Ano bang atin sa mundo? We keep on chasing dreams. Tingnan natin. Tingnan nyo po yung mga nasa mga mayayaman, na nasa mga issue ngayon, matatalinong tao. So if we keep on aiming to be someone or to be matalino, sobrang talino, na nasa politika o nasa malalaking construction o anumang business ka, pero mali yung heart mo, then hindi lang ikaw yung magsasuffer. Diba? Habang inaayos natin yung camera. So hindi lang ikaw yung magsasuffer doon sa ginawa mo. Millions of people will suffer. So sana, sino man dyan ang nag-i-aim na yumaman, unahin muna natin na i-goal yung heart natin. Na kung yayaman man tayo, hindi tayo makukurap. No? Hindi tayo makukurap ng yaman ng mundong to. Yung gagawin mo na ang lahat para lang masustain yung lifestyle nyo, ng pamilya mo. No? Masustain yung masasarap yung pagkain, masustain yung travel nyo, pero sa maling paraan. Yung bahala na, kahit na illegal, masustain lang yung luho ng mga anak nyo, kayo din, hindi ka na, nawala tayo doon sa tamang pag-uugali, tamang prinsipyo, kasi yung prinsipyo is natabunan na ng pera. Pera. So, it's a realization for us, yung mga nangyayari. Hindi naman yan useless lang sana. So, hindi sana yan maging useless, no? Na wala tayong realization of the things that is happening. Kasi it's our future na po. Ang naapektuhan yung future na ng mga anak natin. So, hindi yan ngayon lang, kundi pati yung future ng mga anak natin dahil nasa bansang Pilipinas tayo. So, alam nyo ba, kahit saan ka man pumunta, kahit saang bansa ka man pumunta, kung yung mindset mo ay katulad pa rin ng nasa Pilipinas ka, or katulad ng mga taong nasasangkot ngayon sa mga issue, kahit saan ka man pumunta, bit-bit mo yung ganong pag-uugali, bit-bit mo yung ganong mindset, mali po. Hindi ko naman sinasabing tama ako, pero yun yung conviction sa akin by the Holy Spirit, na mas mag-aim tayo na maging mabuting tao kaysa naman yumaman ka, mali pa rin yung puso mo. Wala pong masama sa pagyaman kung tama yung puso, 'di ba? So, aim for your heart first, to be ready. Yung heart po muna natin, maging inline tayo dun sa Lord bago tayo mag-aim ng mga bagay-bagay na yan. Kasi yayaman man tayo, madali pong mawawala yon. Tingnan mo yung mga nangyayari ngayon, di ba? Huwag mong sabihin mali ako. O sige, sabihin na natin, yumaman sila. Pero tingnan nyo, no? Hindi ho magtatagal ang yaman na nanggaling sa masama. It may be sa health natin, 'di ba? Doon tayo i-remind ni Lord, or maybe sa mga loved ones, 'di ba? Tingnan niyo na lang yung mga nangyayari. So hindi porket mayaman ka, masaya ka. Hindi porket nasa sayo ng lahat, complete na, hindi po ganun. So it's only the Lord can fill our hearts, and yung sinasabi nating forever, kay Lord lang po. Wala po sa bagay sa mundo na kay Lord lang po. Tingnan niyo yung mga halaman, di ba? Bigay ni Lord yan, libre lang. Para ma-enjoy po ng ating mga mata, di ba? Yung mga, ayan, itong mga tanim na to, blessing to.
Pero kailangan nating ingatan. So, yun lang po. I hope that this day ay may reminder po tayo mapupulot. No, I'm just sharing what the Lord is convicting me to share. Bukod sa mga halaman, so God's word of course, remind us that mas higit natin kailangan ng Diyos kaysa sa mga makamundong mga gamit o makamundong mga nais. Kasi it will lead us away from the Lord. So, praise God. God bless.